Hello mga kasisi, kumusta naman kayo ulit? Ngayon nga palang umaga ay kailangan na naman nga natin magsaing. Ulit-ulit nga lang yung routine natin pero ganito talaga ang realidad ng buhay natin, paulit-ulit lamang. Wala naman tayong trabaho sa labas kaya dito lang naman tayo sa bahay mag-iintindi ng ating mga anak at ng asawa natin. Ngayon nga ay magsasaing lamang ako para nga meron kaming almusal ngayong umaga. Ang uulamin naman namin ngayon ay itlog at wala na nga kasawan sa itlog. Pero ang gagawin ko namang luto doon ay lalauyahin ko na nga lang muna. Wala na kasi kaming ulam sa rep at wala na rin naka-stock at hindi ko rin alam kung magbibigay ba sa akin yung asawa ko ng pambiling ulam nga ngayon. Pero maghihintay na nga lamang ako kung kailan nga siya magbigay sa akin. Pero alam naman ng asawa ko na wala na nga stock sa rep namin at maghihintay na lang din ako kung kailan niya ako bigyan at alam ko naman didiskarte na lang siya. Pagkatapos ko nga magsalang ng sinaing, eto nga't nililigpit ko nga yung mga hinugasan ko nga kagabing mga plato. Agap nga rin pala kami nagising, kanina pa nga kami gising mga alas 3 ng madaling araw nga. Kasing gumising yung mga anak ko at umiyak-iyak pa nga yung bunso namin. Kaya naman nagising kami ng mas maagap. Kanina nga nakaiglip nga ulit ang aking anak at ako naman ay nagintay ako hanggang mag-alas 5 bago magsaing. Pagkatapos ko nga magligpit ng mga plato at nilagay ko na nga sa cabinet, ito naman at nagpunta naman ako rito sa kwarto namin. Tupiin ko na nga yung mga kumot namin at ililigpit ko na rin yung mga una namin. Ito nga't ginugulo nga ako ng panganay ko. Humihingi kasi siya ng dede niya sa bote. So naman sabi ko nga sa kanya wag na nga at kakain na nga tayo. Tapos po na dede pa po yung anak ko kaya naman 4 years old lamang naman siya at gusto niya pa talagang dumede sa bote. Ako nga yung tatanungin ay wag na nga siyang dedede kasi nga malaki na siya pero gusto talaga niya, siguro habit pa rin niya yun kaya naman hinahayaan ko na lamang. Habang nagtutupi nga ako ay nag-aaway na nga rin kami ng anak ko dahil sabi ko nga sa kanya wag niya nga akong ginugulo at nagtutupi nga ako at nagugulo nga yung tinutupi ko at di ako magkaigi. Para nga hindi na siya umiyak at para nagpapapansin lang naman siya sa akin, ito na nga't nilalambing ko na nga. Min pa nga kami sa camera kasi nga alam namin na nakabidyo nga ito. Sabi ko nga sa kanya ilagay na nga niya sa lababo yung dede ni Enzo. Maya nga pagkatapos ko nga dito maglinis sa kwarto ay ako nga'y maghuhugas ng mga bote ni Bunso. Ang umaga pa nga lamang ay dami ko na talagang gagawin at ito nga at binibidyo ko para makita ninyo at malaman nga ninyo yung mga ginagawa ko sa araw-araw tuwing umaga. Ang umaga pa nga lamang ito, hindi pa nga kasama yung sa hapon na ginagawa ko. Ano nga yung ginagawa ng parang isang katulong ay ganun din yung ginagawa ko. Pero ang kaibahan naman ay nagsisilbi tayo sa pamilya natin. Hindi natin kailangan na sahuran pero ito yung pagsisilbi natin bilang pagmamahal sa ating mga pamilya na sa mga anak natin. Ito nga at akin na nga inilalagay yung mga damit sa lagayan nga namin. Ito nga pala tinupi ko nga pala kahapon pa. Ito kasi yung mga nilaban ko ng mga nakaraang linggo pa. Hapon naman ako naman ay nagbanlaw at nagsampay nga ng mga damit namin at nung isang araw naman nilaban ko nga yun gamit nga yung washing machine namin. Pagod na talaga ako, inutay-utay ko na lamang, hinahayaan ko na lamang na may natira pang labahin o kaya naman hinahayaan ko na saka ko na lang lalaban para naman hindi mapersa yung katawan ko. Kung minsan wala talaga akong pahinga sa isang araw pero hinahayaan ko lang, alam ko naman na yun ay para sa mga anak ko at ginagawa ko yun para sa pamilya ko. Katapos ko na nga mailagay yung mga damit sa aming mga lagayan ay nagwalis-walis na nga rin ako dito kahit papano para matanggal nga yung alikabok. Sa akin na nga rin itong papagpagan, itong bedsheet nga namin at ito nga pala hindi ko na muna papalitan kasi nga kapapalit ko lamang nito. Nagwawalis naman ako, dinadamay ko na nga rin pati sulok-sulok at hindi ko naman hinahayaan na magkaroon po ng alikabok sa tabi-tabi. Pasensyahan nyo na rin pala itong voice over ko kasi nga may sumisigaw pa yung mga anak ko. Pagkatapos ko naman maglinis ng kwarto namin, ito na nga at nililinis ko rin yung aming CR. Umaga din pala naglilinis nga pala ako ng CR namin. Nga palagi kami umiihi sa gabi kaya naman namamanghi at kailangan ko rin pala lagyan ng sunrox tsaka ng powder. Kaya na rin palang nilalagyan ito ng sunrox at hindi ko naman ito pinapatagal kasi nga may mga batang gumagamit. Kung ito ibabad sa sunrox ng matagal-tagal para nga mamuti pero hindi ako pwede magbabad kasi nga may mga bata at baka naman mamaya yung anak ko ay magkaroon ng allergy. So lang kami ng mga anak ko ay merong allergy pero yung balat ng asawa ko ay parang kalabaw yan at wala naman talagang allergy. Kung alam kung bakit kami nagkaroon ng allergy, siguro nga sa mana-mana sa lahi nga iyon. Ako tsaka yung mga anak ko kasi may allergy sa pagkain, may allergy sa pabango at meron ding allergy sa alikabok. O hindi ako nawawala ng aking iinumin na gamot. Meron ako laging nakatabi na si Tirisin at kapag hindi naman ako nakainom ay halos hindi ako makahinga. Ito din ang ginagawa ko, nagbabrush nga pala ako ng aming mga tiles kasi nga medyo madulas-dulas na, ayaw ko rin madulas yung mga bata. Guys, hanggang dito na lamang muna yung video ko. Sa susunod na lang ulit. Sana po ay panoorin ninyo at tapusin ninyo yung video ko. Pakipollow na lang po Generous Villaverde. Salamat po.